Isang bagay para masabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat mo pagbabago. Kung ano ka dati, dapat lalakad ka na kasama ang Diyos. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ito yung ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Kung si Kristo ay mapagkumbaba, dapat ang tunay na Kristiyano mapagkumbaba din. Kung si Kristo ay mahabagin, mapagpatawad, dapat ang tunay na Kristiyano ay mapagpatawad din. May dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig ng kabutihan at ang kasamaan. Kapwa sila'y nagtanais, sa kaluluwa'y magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong papanigan? Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Minsan may panahong nadadama ang ika'y nanghihina, pagkat ang iyong tinitingnan ang alok ng sanlibutan. Mga kaaway nagsisikap upang maagaw kanilang ganap. Bigyang puwang si Jesus, nabuhos ang dugo sa krus. Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas malaking tunggalian. O kapatid, bigyang pansin kung saan ka papanig, kung buhay na walang hanggan o sa kapahamakan. Ang Diyos ang tanging pag-asa, sa pag-ibig niya'y naligtas ka. Sa kaharian ni Jesus, tatahan ang mga tinubos. Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malapit nang magwawakas, malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Okay. Magandang gabi po sa ating pong mga taga-subaybay dyan sa Facebook at sa lahat po ng nakatutok po ngayon. Meron po tayong pito na nanonood at sa tulong po sana ng Panginoon, ito po ay matagdagan pa. So ngayon po ay tulad po ng naipangako natin noong nakaraang araw, tayo po ay tatalakay ng isang napakahalagang paksa. Okay? Bakit ko sinabing napakahalaga? Kalimutan na po natin yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraan, no? Kung atin man ito makalimutan ay okay lang. Mas mag-focus po tayo, mga minamahal, dito sa pag-aaral na ito. Bakit? Dahil kapag ito po ay ating naunawaan at naisabuhay, tayo po ay tatawaging anak ng Diyos. Bakit ko po nasabi? Dahil ito po ang tanda at tatak ng ating pong Panginoong Hesus sa kanya pong
mga anak. Yan. So, alam naman natin, mga minamahal, na ang Diablo o si Satanas ay mayroong tanda sa kanyang mga kampon. Pero itong Panginoon po nating Jesus, ating Diyos, ay meron din naman tanda sa kanya pong mga anak. Napakaganda po ng ating mong tatalakayan ngayon. Huwag po kayong kukurap dahil makakatuklas po tayo lalo higit doon sa mga bago pa lang na sumusubaybay po ngayon at nanonood sa atin sa online. Ito po ang online Bible study po natin sa Facebook. At sa tulong po ng Panginoon ay mas maganda kung inyo po itong ma-share sa ating po mga kaibigan, classmate man o ka-office mate man yan. I-share po natin yan sa ating po mga kamag-anak dahil para hindi lang po tayo yung makinabang sa pag-aaral na ito, lalo higit yung ating pong mga mahal sa buhay. Okay? So, aalamin po natin sa pag-aaral po na ito, ano ba ang tatak ng Diyos sa kanyang mga anak? Okay? Ito po ay, ang title po ng ating pong pag-aaralan ay ang itinagong araw sa kasaysayan. Bakit itinago? Yan. Kasi nandyan lang naman, no? Hindi natin alam, nandyan lang naman, pero itinago sa atin, lalo't higit dun sa ating pong mga kaibigan na hindi pa nakakaalam ng katotohanan patungkol sa banal na kasulatan at patungkol sa araw ng Sabat. Yan. So, hindi na po natin papatagalin pa ang ating po pag-aaralan ay may kinalaman sa ikapitong araw sa araw ng Sabat. Okay? Bago po tayo patuloy na tumunghay sa ating po pag-aaral, tayo po yung manalangin. Dakila at mabaging po namin Diyos, patuloy kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Lahat po nawa ng makikinig at manonood sa programang itong ang Dakilang Tunggalian, na Panginoon, inyo po silang basbasan at lahat ng kanila po maririnig na manggagaling po sa Biblia ay ito po, Panginoon, ay magamit namin sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Dakilang Diyos, patuloy na itanim sa aming puso't isipan ang aming pong tatalakay na ito dahil alam po namin na napakahalaga ng pag-aaral na ito, lalo't higit habang kami po ay naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Ang ating pong tatalakayin ay tulad nga po ng binanggit ko kanina ay may kinalaman sa tatak ng Diyos sa kanyang mga anak. Okay? Ito po yung tinatawag na Sabat. Kung inyo po itong narinig na at bago po ito sa inyong pandinig, ay sigurado ako na kayo ay magiging excited sa pag-aaral po na ito. Okay? Nabanggit ko kanina na ang ating po Panginoon ay mayroong tatak, no, sa kanya pong mga anak. Ito po ay nakalagay sa Ezekiel 20, 12 at 20. Okay? Sa aklat ni Ezekiel, ang talata po ay 12 at 20. Ang sabi po rito ay ganito: bukod dito, ibinagay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Okay? Sabi rito ay ibinigay po yung tinatawag na sabat. Sa 20 po, ganito po ang pagkaturan: at inyong ipangilin ang aking sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang sabi po rito ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay ibinigay ang Sabat para maging tanda sa akin at sa inyo. Sabi po ng ating pong Panginoon. No? Ano raw po yung tanda na ito? Yung araw ng Sabat. At sabi rito, ano po yung utos na binabanggit po rito? Inyong ipangilin ang aking mga Sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ni Ezekiel, mga minamahal, na yung Sabat pala, ito po yung tanda ng Panginoon para makilala niya kung sino yung kanyang anak. Teka lang, baka mamaya tatanong niyo po, no? Bakit kailangan makilala ng Panginoon? No? O bakit kailangan na makilala natin ang Panginoon na siya yung Diyos po natin? Tulad nga po na sinabi ko, ito po yung tanda
no? Alam ng Panginoon kung sino yung mga kung sino ang kanyang mga anak dahil sa tanda na ito. Kapag nangingili ng araw ng Sabat at sumusunod sa kanyang pong kautusan, ito po yung kanyang anak. Ayon po sa nabanggit, ito po ang kanyang tanda. Ngayon, ang tanong po natin, paano ba ipangilin ang araw ng Sabat? Kasi binanggit natin kanina, yung tanda ng Panginoon, yung araw ng Sabat. Ngayon, yung Sabat na tinatawag na ito, paano ba siya ipangilin? Banggitin po natin ito sa aklat ng Levitico. Yan, sulat po ni Moses. Exodo, sunod po sa Exodo ay Levitico. Yan. Leviticus 23, 23 at 32. Yan. Sa 32 po, ganito po ang sabi. Magiging Sabat sa takdang kapahingan sa inyo, at inyong dadalamhitiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw ay ipangilin ninyo ang inyong Sabat. Okay? Sabi po rito ng Panginoon, mga minamahal, ay mula sa paglubog ipinapangilin hanggang sa muling paglubog ng araw ipapangilin yung araw ng Sabat. Ngayon, kung binanggit po rito na ipinapangilin yung araw ng Sabat mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw, anong araw ipapangilin yon? Diba? Kasi nababanggit po rito, araw ng Sabat. Yan. So, anong araw po yon? Mamaya, ibabanggitin po natin yan. Atin po yung madadaanan. Okay? Sabi po rito sa Exodo 20, meron po rito binabanggit sa Exodo chapter 20 verse 8. Ang sabi po rito, ito po yung kasama sa Ten Commandment na pinag-aralan po natin noong nakaraan, na ika-4 na utos. Ang sabi po rito ay ganito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit binanggit na alalahanin? Kasi nga, nakalimutan. No? Kaya binabanggit dito ng Panginoon, una pa lang, na alalahanin mo ang araw ng Sabat, kasi sa panahon po natin ngayon, hindi na natin alam kung ano talaga yung araw ng Sabat na dapat po natin ipangilin. Paano ba ipangilin ang araw ng Sabat ito? Sabi po rito, ganito. Kung magiging batayan po natin ang banal na kasulatan, ganito po ang pangingilin ng araw ng Sabat. Okay? Sabi po rito, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Kung sa isang linggo ay mayroong 7 araw, sa 6 na araw gagawin mo lahat ng iyong ginagawa sa ordinaryong araw. Pero ang ika-7 araw, sabi po rito, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat. Maliwanag, no? Sa GSP, ang Sabat ay ika-7 araw. Yung ika-7 araw, yan po yung Sabat. Sabi dito, sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong alipin lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong 700. Bakit daw po? Sapagkat sa 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ika-7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Mga minamahal, binabanggit po rito ng banal na kasulatan na ang Sabat ay siya po ang ika-7 araw. At yung ika-7 araw na to, na Sabat, ay dapat po natin ipangilin. Bakit? Kasi ang mismo Panginoon, sapagkat sa 6 na araw, ginawa niya po ang langit at lupa. At nang ika-7 araw, nagpahinga ang Panginoon. Kaya ang tanong, bakit kailangan magpahinga ng Panginoon? Eh hindi naman talaga napapagod ng Panginoon. Dahil Diyos nga siya. Hindi po dahil nagpahinga ang Panginoon dahil siya ay napagod. Kaya siya nagpahinga, bakit? Para bigyan po tayo ng halimbawa na tayo rin naman ay magpahinga. Okay. Ano po, bakit po tayo binigyan ng halimbawa? Mamaya matutunghayan po natin yan kung bakit po natin yan. Masasama po natin yan sa ating pag-aaral. Sabi po rito, sapagkat na pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Ang araw daw po ng Sabat, mga minamahal, ay kanyang ipinagpahinga, una. Ikalawa, kanya po itong pinagpala. Ikatlo, kanya po itong pinakabanal. Ang araw ng Sabat ay pinagpala ng Panginoon at pinabanal. Eh, ang tatanungin niyo po, bakit pwede naman tayo mangilin ng araw ng Monday, pwede naman Tuesday,
pwede namang Sunday. Yan. Alam niyo mga minamahal, pag sinabing pagsamba o worship, pwede po tayong mangilin kahit anong araw. Pero ang napakaganda sa Panginoon, organized po siya. Meron siyang espesyal na araw para tayo ay sumamba o para tayo ay mangilin o magpahinga, at sa kanyang araw ay atin po siyang sasambahin. Okay? Ngayon, ang tanong po rito, para kanino ba? No, kasi maraming pong nagsasabi, bakit po natin binabanggit itong bagay na ito? Marami kasi nagsasabi, mga minamahal, na ang Sabat daw ay para lang dun sa mga Israelita. Ano po yung mga Israelita? Ito po yung mga tao na nasasakupan ng bansang Israel. Yan. Para lang daw ito sa kanila. Tayo daw na nandito sa Pilipinas, hindi na raw natin kailangan mangilin ng araw ng Sabat. Pero mga minamahal, ito po ang napakagandang paliwanag po ng banal na kasulatan tungkol dyan. Basahin po natin, ito ba ay talaga ay para sa mga Israelita lamang, yung araw ng Sabat? O para sa lahat ng tao? Sa 2.27 ng Marcos, ang sabi po rito ay ganito. Yan, 2.27 ng Marcos. Masyado na po tayong, yan. At sabi po rito, ganito po, malinaw po yung pahayag ng Marcos. Mamaya babasahin po natin yung Lucas. Mamaya po natin yung babasahin. Dito po nakalagay sa Marcos, may pahayag ang talata dito, ang banal na kasulatan, kung para kanino ba yung araw ng Sabat na tinatawag, no? Ang sabi po rito, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao, at di ang tao dahil sa Sabat. Okay? Sa 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Maliwanag po na sinasabi po rito. Ang sabi po rito ay ginawa ang Sabat para sa tao. Okay? At hindi ang tao para sa Sabat. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tao, para sa iyo ang Sabat. Okay? Kasi, kung inyo po natatandaan, yung binasa po natin kanina, ang Sabat po ay tanda ng Panginoon sa kanyang mga anak. So, ibig sabihin, kung ito ang tanda ng Panginoon sa kanyang mga anak, di ibig sabihin, kung para lang ito sa mga taga-Israelita, yung mga taga-Israeli lang ang kanyang mga anak, paano naman tayo? So, hindi po ganun mga minamahal. Alam niyo po, ang Biblia, dapat po natin itong maunawaan. No? Hindi lang tayo basta gumagawa-gawa ng mga sinasalita po dito. Kasi kaligtasan po ang nakataya po dito. Ang sabi po rito, ginawa ang Sabat para sa tao, okay? At di ang tao para sa Sabat. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tao, dapat kang mangilin ng araw ng Sabat. Hindi lang po yun para sa mga Israelita. Okay? Ito lang po ay para sa lahat ng tao. Kasi nga, ito po ang kanyang tanda. Mamaya, bibigyan po natin yan ng mga diin na atin pong babasahin mamaya. Okay? So, kung ito po ay para sa tao, na binanggit po rito, si Kristo kaya ay nangilin din kaya ng araw ng Sabat? Malamang ito po ay lagi na po natin nababasa ito, no? Ito po yung kaninang babasahin po natin sana kanina. Sa Lucas 4, talatang 16, ito po ay lagi na po natin binabasa. Pero mas maganda ito po ay ating idiin. Lucas 4, ang talata po ay 16. Yan. Okay. Sabi rito, doon muna tayo sa 14. Yan, 14 po muna tayo. Sabi rito, at bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. So, tinutukoy po dito, mga minamahal, ay si Kristo. Okay. Ang sabi po rito, kanina binasa natin, yung Sabat para sa tao. Ngayon, si Kristo kaya nangilin din ng araw ng Sabat. Sa 14 po, ganito po ang binabanggit. Bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. Maliwanag na si Kristo po, tinutukoy po dito. At kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Sa panahon na ito, mga minamahal, sikat na po ang Panginoong Jesus sa kanya pong kapanahonan na ito habang siya po ay nagtuturo. Sa 15, at nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluwalhati ang lahat. Okay. No? Si Kristo po, sa araw ng Sabat, nagtuturo po siya. Paano natin nasabing sa araw ng Sabat? Basahin po natin 16. At siya ay napasa Nazaret
na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Mga minamahal, sa araw ng Sabat, itong Panginoong Hesus na atin pong Panginoon, ang sabi po rito, siya po ay nagtuturo. Okay? Siya po ay napasa Nazaret. Sa kanyang nilakhan, pag sinabing kanyang nilakhan, ito na po ay kanyang naging kaugalian. Sa araw daw po ng Sabat, siya po yung mapasok sa sinagoga o bahay ng sambahan o church o chapel. Yan, ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yan. Malinaw po dito na binabanggit na kapag araw ng Sabat, si Kristo ay nasa simbahan, no? Sa kanila pong kapanahunan at nagtuturo. So maliwanag na si Kristo ay sumusunod din sa kautusan sa kanya pong kapanahunan. Dahil alam niya po na meron ng utos patungkol sa araw ng Sabat at kapag ikaw ay tao, dapat kang mangilin ng araw ng Sabat. Kaya si Kristo nangilin din. Okay, ito po ang maganda po dito. Kung si Kristo ay nangilin din, pag sinabing Kristiyano ka, yan. Kasi pag sinabing Kristiyano, ikaw yung tinatawag na little Christ o yung maliit na Christ. Kasi ayun ang ibig sabihin ng Kristiyano eh. Pag sinabing Kristiyano, naniniwala ka sa ating tagapagligtas. Naniniwala ka sa mga ginagawa ni Kristo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, lahat ng ginagawa ni Kristo, dapat ginagawa mo rin. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay nangilin ng araw ng Sabat, dapat ang araw ng Sabat ay ipinapangilin mo rin. Teka, nangingilin naman ako ng araw ng Sabat. Okay, kung nangingilin ka ng araw ng Sabat, ito lang po yung yan. Kung nangingilin po tayo ng araw ng Sabat, anong Sabat yung pinapangilin mo? Yan, mamaya tutunghayan po natin yan sa ating pong pag-aaral. Okay. Ngayon, ano naman po yung mga dapat nating ginagawa o hindi natin ginagawa kapag araw naman po ng Sabat? Ano po yung dapat natin gawin o hindi natin ginagawa kapag araw ng Sabat? Meron pong pamantayan ang banal na kasulatan sa mga dapat gawin o hindi ginagawa kapag araw ng Sabat. Nakalagay po ito sa Isaiah 58. Ang talata po ay 13 at 14. Ganito po ang pagkasabi. Okay? Kung inyong iurong ang inyong paa sa Sabat sa paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at inyong tawagin ang Sabat na kaluburan sa banal na Panginoon, pararangalan ang inyong sariling lakad. Yan. Pararangalan na hindi kalalakad ng inyong sariling lakad, ni magsasalita ng sariling inyong salita. Okay? At sabi dito, maghahanap ng sariling kalayuan, ni magsasalita ng iyong sariling salita. Sa 14 po, ganito ang binabanggit. Kung magkagayoy malulugod ka nga sa Panginoon, pangangabayuhin kita sa matataas na dako sa lupa, at papakainin ka ng mana ni Jacob. Ito po yung pagpapala ng Panginoon kapag tayo po ay nangingilin ng araw ng Sabat at iniiwasan natin ng agawa ng kasalanan kapag araw ng Sabat. Alam niyo mga minamahal, tulad ng binanggit ko po kanina, ang Sabat ay espesyal. Ito po ay itinalaga ng ating pong Panginoon na araw para sa ating po siyang sambahin. Ngayon, kapag ang araw po ng Sabat, no, ay ginagawa natin yung ano ba yung mga hindi natin dapat ginagawa sa araw ng Sabat. Ang sabi dito, binanggit po rito, ang sabi po dito ay huwag kang magsasalita ng sariling salita. Ano bang ibig sabihin? Yung mga usapan na ginagawa mo lang, halimbawa sa business mo, no? Kapag araw ng Sabat, focus ka lang sa pagsamba sa Panginoon. Okay? Kapag araw ng Sabat, huwag kang gagawa ng sariling kalayawan. No? Ikaw ay may lakad na ganito, may lakad na ganito. Nais po kasi ng Panginoon, tulad nga pong sinabi ko, ang ating Diyos ay organized. Ang ating po Panginoon ay banal. Nais niya na tayong kanyang mga anak ay maging organized at banal din naman. No? Kaya ayaw niya tayong pagawain. Gusto niya, kapag araw ng Sabat, tayo po ay mag-focus lamang
sa pagsamba sa Kanya. Okay? Ngayon, kanina pa po tayo bumabanggit ng araw ng Sabat, pangili ng araw ng Sabat, dapat bang ipangili ng araw ng Sabat? Ang tanong natin, ano ba yung Sabat sa kapanahunan natin ngayon? Okay? Ito na po, no? Ito na po ang mga evidence, no? Mga patunay tungkol sa araw ng Sabat. Ayaw naman natin magdadadakdak po tayo dito, magsasalita tayo dito sa harap. At alam natin na maraming nanonood at maraming nakakapakinig ng programa na ito. Ayaw naman natin magsalita dito ng kasinungalingan. Tatapatin ko na po kayo mga minamahal. Lahat po ng ating pong evidence, hindi po galing sa Seventh-day Adventist. Alam niyo po sa court of law, pag ikaw ay nasa husgado, no, nakaharap ka, nakupo ka, hindi ka pwedeng kumuha ng evidence na galing sa iyo. So, ang mga evidence na ating pong gagamitin ay galing sa iba't ibang libro sa labas, hindi sa Seventh-day Adventist. Galing po ito sa iba't ibang mga ginagamit po natin na libro. Ito po yung mga patunay. Ang gagawin nyo lang po ay isulat kung ano man po yung, lalo na sa mga bago pa lang na nakakapanood, isulat kung saan natin hahanapin ito. Meron po ito, ginawa ko na po PowerPoint para hindi tayo mahirapan na marami pang libro dito. Ayan, okay. Dahil nga po sa ang Bible ang ating pong pinag-aaralan, nais ko po kayong dalin sa isang evidence na nakalagay sa banal na kasulatan. Yan po ay nakalagay sa aklat ni Lucas. Ito po ang patunay, isa pa lang po ito, sa mga patunay patungkol sa araw ng Sabat. Okay? Dahil nga Bible ang ating po pinag-aaralan, Bible po muna tayo mag-uumpisa. Yan. Sabi po rito, bibigyan ko po kayo ng background sa ating pong babasahin. Ito po ay Lucas 23, ang talata po ay 54 hanggang 56. Bibigyan ko po kayo ng background dito sa babasahin ko. Ito pong babasahin ko ay patungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Yan, babasahin po natin ito. Ito po ang kanyang background. Ito po ang ginagawa madalas ng Magsisimana Santa na. Lagi po itong ginagawa. Ito po yung ginugunita. Okay? Sa 54, ito po ang nakalagay. At nooy araw ng paghanda at nalalapit na ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, preparation day, bago mag-araw ng Sabat, preparation day. Binanggit po rito. Sa 55, Lucas 23 verse 55, at ang mga babae na nagsisama sa kaniya mula sa Galilea ay nagsisunod, tinignan ang kanyang libingan kung paano ang paglalagay ng kanyang bangkay. Okay, maliwanag mga minamahal, napatay na rito ang Panginoong Hesus, nailibing na. Ngayon itong kanyang mga alagad ay pumunta dun sa libingan. Tinignan kung ano yung ayos ng paglalagay ng kanyang bangkay. At sabi po rito sa 56, ganito, at sila'y nagsiuwi na naghanda ng mga pagbango at ang mga anggwento, at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. Mga minamahal, meron na silang info o meron na silang information na merong utos patungkol sa araw ng Sabat na dapat po nilang ipangilin. So, ibig sabihin, preparation day nang sila po ay pumunta dun sa libingan, at bago mag-araw ng Sabat, bago lumubog ng araw, katulad ng binanggit natin kanina, mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw, papangilin ng araw ng Sabat, bago lumubog ng araw, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Maliwanag na meron na silang information na itong Sabat ay dapat ipahinga o dapat ipangilin. Sa 24, ganito po ang binabasa. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, patuloy po yan 56 at verse chapter 24. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. So, ito na po yung tagpo na yung mga alagad, kinabukasan, no? Kinabukasan, linggo na. No? Nakalipas na yung araw ng Sabat. Kasi sumamba nga sila, nagpahinga sila. Linggo na ito. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umaga ay nagsiparoon sila sa libingan.
Pagtingin na, wala na doon yung bangkay. Yun na po yung tinatawag na linggo ng pagkabuhay. Ngayon po, ito po yung nais kong ipapansin po sa inyo, mga minamahal. Ito po ay sinang-ayunan, yung pahayag ito ng Biblia. Yung pahayag na ito ng Biblia, sinang-ayunan ng paniniwala ng Romano Katoliko o ng mga Roman Catholic. O katulad natin mga kaibigan po natin mga Katoliko. Sinang-ayunan po itong paniniwala po na ito. Ang sabi po rito ganito, no? Nang Biyernes Santo, yan meron tayong tinatawag na Biyernes Santo. Ito po ay araw ng paghahanda, no? Si Kristo po ay namatay Biyernes ng hapon sa paniniwala po ng mga Roman Catholic. Sabado de Gloria, o yung tinatawag na Sabado de Gloria, araw ng pangilin, ito po ay patay na ang Panginoong Hesus, nakalibing na siya. At sila po ay naniniwala na sa linggo ng pagkabuhay, araw ng linggo, si Kristo ay nabuhay. So meron po silang paniniwala na tatlong araw na si Kristo ay nasa ilalim ng libingan. Siya po ay patay. Yan. Kaya ngayon, gusto ko po ipapansin sa inyo mga minamahal, ito pong bagay na ito. At nooy araw ng paghanda, binanggit sa 54, patay na ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, araw ng paghanda, Biyernes po yun. Patay na ang Panginoon. Naniniwala sila na si Kristo ay namatay Biyernes ng hapon. Ngayon, at nooy araw ng paghanda, at sila'y nagpahinga ayon sa utos, Sabado na, nagpahinga na nga sila eh. O, Sabat na, nagpahinga na nga sila eh. Ngayon, sa paniniwala ng Katoliko, meron tinatawag na Sabado de Gloria, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria, at pagkatapos kinabukasan, linggo ng pagkabuhay. Ito na po yung sa 24. Datapat unang araw ng linggo, pagka umagang-umaga, sila'y naparoon sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ito na po yung linggo ng pagkabuhay na tinatawag. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung inyo pong napansin, sumakto yung kanilang paniniwala doon sa nakalagay sa banal na kasulatan na pagdating ng chapter 24 ay araw ng umaga ng sanlinggo na buhay ang Panginoong Hesus. Ang gusto ko pong ipuntos dito, mga minamahal, pumatak yung araw ng paghahanda kasi may binabanggit po rito mga tatlong araw. No? Gusto ko po ipapansin sa inyo na meron dito binabanggit na tatlong araw. Una ay araw ng paghahanda. Ikalawa, araw ng Sabat. Ikatlo, at unang araw ng sanglinggo. Kung ito po ay isasabay natin sa paniniwala ng Katoliko, araw ng paghahanda, papatak po sa Biyernes Santo, kung saan namatay ang ating pong Panginoong Hesus. Araw ng Sabat, papatak po sa Sabado. No? Kung kailan nakalibing na ang Panginoong Hesus. Unang araw ng linggo, papatak sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya tayo matatawag na pagkabuhay, unang araw ng sanlinggo, o yung tinatawag nating Christ resurrected, o nabuhay na siya. Ito na po yung tinatawag sa linggo ng pagkabuhay. Para mas maliwanag po, same book, yan po ay aklat ni Lucas, same chapter, at parehas din po ng verse, pero ibang translation. Yan. Katulad po ng binasa natin kanina, same pa rin ang babasahin po natin, pero ibang translation naman. Ang translation po na ito ay Today's English Version. No? Sa 54, ang nakalagay po rito sa Tagalog version, at nooy araw ng paghanda at nalalapit na ang araw ng Sabat. Binanggit natin kanina sa paliwanag natin kanina, yung araw ng Sabat o yung araw ng paghahanda ay pumapatak sa Biyernes. Ngayon, titignan natin ito kung tutugma ito sa English translation, mababaw na translation ng English, na Today's English Version. Yan. TEV, Today's English Version. Pagtutugmain po natin yung Lucas 23, talatang 54, dito sa Luke, sa English naman, Luke 23, verse 54.
tutugma po natin sila. Una, babasahin ko po muna sa Tagalog. At nooy araw ng paghanda at nalalapit na ang araw ng Sabat. Sa English, ganito ang salin. 54, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Maliwanag, mga minamahal, na yung paghahanda sa Tagalog na binasa po natin, pagdating sa translation ng English, Friday na. So, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Sa 55, babasahin po natin, at ang mga babae ay nagsisama sa kanya mula sa Galilea na nagsisunod at tinignan ang libingan kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Ito po ang translation sa Tagalog. Sa English translation, ganito naman po ang binabasa. Babasahin po natin sa 55. The women who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb o yung libingan and how Jesus' body was placed in it. So tinignan na po nila yung libingan at kung paano yung pagkalagay ng bangkay. Okay? Sa 56 po, gusto ko pong mapansin nyo, ito pong sa 56. Sabi rito sa Tagalog, translation ng Tagalog, at sila'y nagsuuwi at nangaganda ng mga pabango at ang kwento, at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Sa 56 dito, then they went back home, yan, and prepared the spices and perfumes for the body. Okay. Tapos sabi dito, on the Sabbath, they rested as the law commanded. Napansin niyo po na yung Sabbath ay sa 56, Sabbath din ang translation sa English. Pero gusto kong ipansinin niyo sa 24. Dito na po magkakaalaman. Sa verse 24, sa translation po ng Tagalog, ganito po ang pagkasabi. O sa chapter 24 ng Lucas. Lucas chapter 24 verse 1. Datapat ng unang araw ng sanlinggo, pagka umagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga mabango na kanilang inihanda. Okay. Ngayon, babasahin naman natin yung translation ng English dito po sa Luke 24 verse 1. Very early on Sunday morning. Okay? The woman went to the tomb, carrying the spices they had prepared. Mga minamahal, kung mapapansin niyo po, 3 araw sa Tagalog ang binanggit. Araw ng paghanda, araw ng Sabat, at araw ng linggo. Sa dating sa English, 3 araw din ang binanggit. Same book, same chapter, at same verses. Sabi po rito, yung unang araw, Friday, ikalawang araw, Sabat, ikatlong araw na binanggit, Sunday. Sa gitna ng Friday at Sunday, walang iba kundi ang Saturday o Sabado. Maliwanag, mga minamahal, na yung Sabat na tinutukoy sa Lucas na dapat po natin ipagpahinga ay yung araw ng Sabado at hindi ang linggo. Ang tunay na pangilin ng isang Kristiyano ay Sabado, hindi ang linggo. Pangalawang ebidensya pa lang po yan. Meron pa po tayong mga evidence na nakalagay po rito. Ikatlong evidence po natin ay makikita po natin mismo sa kalendaryo po natin. No? Napaka-basic lang naman ito kung titignan po natin. Pero kung inyo po bang napapansin sa ating po mga calendar, ang pang-7 araw hindi ang Sunday, kundi ang Saturday. Kung titignan po natin, may kalendaryo po sa likod ng camera po natin. Merong kung nakalagay dyan, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pang-7 araw, yung Sabado. No? Kasi binanggit natin kanina, ngunit ang doon sa Exodus 20 verse 10, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yung daw ika-7 araw, ito rin yung Sabat sa ating pong Panginoong Diyos na dapat po natin ipangilin. Kung ating bibilangin ng napaka-basic na pagkabilang, sa kalendaryo pa lang natin, ang unang araw ay linggo, hindi Sabado. No? Ang unang araw ay linggo, ang pang-7 ay Sabado. So basic, mga minamahal, natutugma sa pahayag ng banal na kasulatan na ang ika-7 araw ay Sabado, hindi ang linggo. Okay? Pangatlo pa lang po yan. Meron pa po tayong pang-apat. Ito po ay meron pa dapat ditong encyclopedia,
Wikipedia, yan. Pero lalagpasan na po natin ito dahil konti na lang po yung ating oras. Dito po tayo sa susunod. Actually marami siyang evidence na ating po makikita. Internet, sa Bible, sa iba't ibang mga libro. Ito po yung mga mahalaga lang na ating po yung talagang tinutumbok. Yan, sa dictionary po, yan. Merriam-Webster Dictionary. Kung kayo po ay mayroong Merriam-Webster Dictionary, meron tayong mga dictionary sa Bible. Makikita po natin dyan, ano ba ang definition ng Sunday? Ano ba ang definition ng Saturday o ng Sabbath? Sabi po rito, Sunday, the first day of the week. Yan. Pag sa mga cellphone po natin, pag nag-download tayo ng dictionary, o kung tayo po may mga dictionary sa ating bahay, libro, pag hinanap natin yung Sunday, ang paliwanag dyan ng Merriam-Webster, ito raw yung unang araw ng sanlinggo o yung unang araw ng linggo. Yung Saturday, ang sabi ko rito, Saturday, the seventh day of the week. Yung Sabado daw po, ito daw yung pang-pitong araw, no? Yung ikapitong araw ng isang linggo. Sabi rito, yung Sabat, ano daw yung Sabat? No? The seventh day of the week. Yan, observed from Friday evening to Saturday evening as day of rest and worship. No? So, ibig sabihin, maliwanag mga minamahal na yung araw ng Sabado ay pumapatungkol talaga sa ikapitong araw. Okay? Pumapatungkol talaga sa ikapitong araw. Ngayon, meron po rito iba't ibang translation at bigyan din natin ng konting paliwanag. Sa Hebrew, sa original na salin, sa mga original na salin ng banal na kasulatan, sa Hebrew, ang Sabat ay tinatawag na Shabbat. Sa Greek, ito po ay Sabaton, no? Sa Latin, ito po ay Sabatum, at sa Kastila, ito po ay Sabado. Yan pala, no? Alam natin, ngayon minsan, lalo na yung mga bago pa lang tunghay po na itong ating pong video, no? Yung Sabado pala ay hindi pala yung Tagalog, yan pala ay salitang Kastila, no? Sa English po ay Saturday, sa Tagalog kapahingahan, yan, o naging Tagalog na rin yung tinatawag po nating Sabado, no? So yan po maliwanag. Kung kayo po may tanong dyan ay pwede niyo po itanong yan. Ito po ang pinaka napakahalagang evidence na ating pong tatalakayin, na ating pong babasahin. Pang-lima. Actually marami po ito, pero 5 po ito. 5 pa lang po muna tayo. Marami na ating pong babasahin. Dahil wala na tayong oras, ito po ang isa sa napakahalagang babasahin po natin. Sa evidence, ito po ay libro ng Roman Catholic. Ito po ay ginagamit na libro ng mga Katoliko kapag Semana Santa. No? Ito po ay ginagamit kapag mayroong tinatawag na kapag sumasapit ang Semana Santa, mayroong binabasa ang mga nambabasa, yung tinatawag na pabasa. Yan. Ito po ay isa sa mga nakasulat o nakalagay sa kanila pong libro. Take note po natin lalo't higit dun sa mga bago pa lang naakapanood ng pag-aaral po na ito. Sa Pasyong Mahal, yan, yung tinatawag po na Pasyong Mahal, yung binabasa kapag araw ng Semana Santa, yan, sa mga pabasa. Yan, yung Pasyong Mahal, ang sabi po rito, yan, ang ikapitong araw, ang kapangyarihan, yan, kasaysayan ng Pasyong Mahal ni Jesucristong Panginoon natin, pahina 5 o page 5. Kapag kayo po ay mayroong nakitang pasyong mahal, no, na nakalagay doon si Kristo na mayroong pasampas na krus, pasyong mahal, hanapin po natin page 5. Yan. Si J. Martinez ang sumulat, ha? Yan, si J. Martinez ang sumulat. Maynila, 1948 po ito. Yan. Page 5. Babasahin ko na lang po. Ito po ay inaawit nila. Meron pong itong tono eh. Pero babasahin ko na lang po. Sabi po rito, at sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo o Linggo, tumutungma sa banal na kasulatan,
no? Nanlalangin yung mundo ay unang araw nga naman, linggo. Dahil ang ikapitong araw sa Biblia ay Sabado, binanggit. Patotohanan nito ng pasyong mahal, no? Sabi rito, 6 na araw ay bago nang nayari itong mundo. 10 nang gawin ng tao, nagtahan sa ikapito nitong Diyos na totoo. Okay? Sabi rito, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Yan, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya pinagbilin po ito na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Kung gusto ko po i-harap sa inyo ito, kung makikita lang talaga sa nakalagay po ito talaga sa kanila pong librong Pasyong Mahal. Ganito po yung gusto kong ipapansin po sa inyo. Sabi rito, talimahin at sundin. Inuutos ng Pasyong Mahal nung kanilang binabasang libro na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Maliwanag, hindi po binabanggit dito na ang linggo ang kanilang pangilin. Ang tanong, bakit yung mga Katoliko mo ngayon ay linggo na ang ipinapangilin? Yan, no? Yang katanungan na yan, mga minamahal, sasagutin natin yan sa Biyernes. Huwag po kayong mawawala. Bakit linggo na ang pinapangilin ng mga Katoliko ngayon at hindi na Sabado? Kasi ito pong naisulat na libro na ito ay naisulat po na ito noong 1948 pa. Noong 1948, ang pinapangilin po nila ay Sabado pa, hindi na linggo, hindi pa linggo. Pero sa panahon po natin ngayon, no, ang pinapangilin po ng tao, linggo na, no? Kasi noong naisulat po ito, naniniwala po sila, yung karamihan, hanggang ngayon din naman meron ng mga Katoliko na nangingilin ng Sabado, may nangingilin ng linggo. No? Ba't ko po nabanggit na may mga Katoliko nang nangingilin ng Sabado? Kasi nung napunta po ako sa Bulacan, nag-crusade po kami dyan sa Bulacan, meron po nung church ng Katoliko, no, na naniniwala sila na ang Sabado, yan, dyan po yan sa dyan po sa Bulacan. Meron diyang isang church ng Catholic. Mismo yung membro po nila, yung mga nagsisimba po ron, naniniwala sila na yung araw ng Sabado, ito po yung kapitong araw. Kaya sila nangingili ng ikapitong araw. Nagsasamba sila ng araw ng Sabado, no? Sa panahon po natin ngayon, lalo na dito po sa Manila, ay talagang linggo po ang ipinapangilin. Ang sabi po rito, gusto ko pong idiin ulit, no? Sabi rito, ito'y pasunod sa atin sa Pasyong Mahal na Diyos na maawain at kaya ipinagbili, talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan o ng Pasyong Mahal dito dyan sa paliwanag na yan patungkol sa araw ng Sabado. Ngayon, meron po kasi mga nagtatanong, sigurado ba tayo na yung ikapitong araw noon, siya pa rin ikapitong araw ngayon? Yan, sabi dito, tanong dito, is the 7th day before still the 7th day today? Yan. Ito pa rin ba yung ikapitong araw ngayon? Yung binanggit sa banal na kasulatan na ikapitong araw, ito pa rin ba ikapitong araw ngayon? Meron po mga isang ahensya na nag-aaral sa US. Yan. Sabi rito, US Naval Observatory, Washington DC. Ito po yung mga nag-aaral sa pag-ikot ng mundo. Yan, mga nagkakalkula, no? Kaya, at ito po sila ay talagang pinag-aaralan nila. Kung talaga bang yung mga ipag-ikot ng araw, sakto pa rin ba sa panahon noon, noong unang panahon? Sabi rito, not change the continuity, yan, of the weekly cycle. Maliwanag naman po, no, na walang pagbabago. Ito po ay binanggit ng US Naval Observatory, Washington DC. Yan po ang kanila pong pahayag. Ngayon, ang tanong po rito, nakita natin mga minamahal, nasaksihan po natin ang mga ebidensya patungkol sa araw ng Sabat. Tahasan sinasabi ng mga libro at mga evidence po na binanggit po natin na ang tunay na pangilin ay Sabado, hindi ang Linggo. Kaya kami mga Seventh Day Adventist, hindi ako dahil sa Seventh Day Adventist ako, kaya ako itinuturo ito. Kaligtasan po ang nakasalalay dito mga minamahal, no? Nais kong ako maligtas din kahit yung aking po pamilya. Kaya kung ito ituturo ko sa iba, siyempre tuturo ko na yung tama. Dahil kaligtasan ko rin ang kasalalay po rito, mga minamahal.
no? Ang tunay na pangilin hindi linggo kundi Sabado. Kaya nga ang title ko ng ating pag-aaral, ang itinagong araw sa kasaysayan. Bakit itinago? Kasi maraming tao na hindi nakakaalam na ang Sabado pala ang siyang ikapitong araw, hindi pala yung linggo. Maraming tao ang naniniwala na linggo pala, no? Linggo yung kanilang ipinapangilin, at ang alam nila yung linggo yung ikapitong araw, yung linggo dapat ipangilin. Pero lingid sa kanila kung kaalaman at sa mga evidence na binasa po natin, ang Sabado ang tunay na pangilin na inutos ng Panginoon na dapat po natin ipangilin sa ang kamang lugar naroon. Maliwanag na maliwanag po yan mga minamahal. Ngayon, kapag ikaw ay nangingilin ng ikapitong araw o yung tinatawag na Sabat na binanggit po natin yan kanina, ano ang tawag sa iyo ng banal na kasulatan? Yan. Ano po ang pagpapala na ating po tatanggapin? Sa 2 ng Isaias, sa sulat ng Isaias 56 verse 2, sabi rito, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghawak dito na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas langanin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ibig sabihin, mga minamahal, mapalad daw po yung mga tao na nangingilin ng araw ng Sabat. Alam niyo mga minamahal, kung inyo pong maitatanong, paano naman yung mga tao na nangingilin ng linggo ngayon at hindi nangingilin ng araw ng Sabat? Hindi naman nila alam. Kayo po ngayon na nakatuklas ngayon, mga minamahal, kung inyo po itong tatanggapin, mapalad po kayo. Pero kung ang ating po mga kaisipan ay sarado, ay magkakaroon po tayong problema. Bakit? Kasi ang isang katotohanan, kapag ito po ay ating pong nasaksihan na, ating po ito na pag-aralan, at ginagawa pa rin natin yung dati po natin ginagawa, ano po ang mangyayari? May nakalagay po rito sa Hebreo, sulat sa Hebreo, 10 ang talata po ay 25. Ngayon natuklasan mo na ito, kapatid, kaibigan, sa aming pong mga subaybay po dyan, sa lahat po ng makapanood nitong video po na ito. Kapag sinunod mo ang araw ng Sabat at iyo itong ipangilin, ano po ang mangyayari? Ang sabi rito, mapalad yung taong gagawa nito. Mapalad daw po yung tao na mangingilin ng araw po ng Sabat. Ngayon, kung mapalad ang tao na mangingilin ng araw ng Sabat, paano naman yung iba? Yan. Alam niyo mga minamahal, wala pa po tayong close of probation. Kapag ito po ay na-share po natin sa kanila at kanila po itong itinanggap na meron naman tayong mga evidence, kasi ayaw naman natin maging unfair. Kailangan ipakita natin sa kanila yung mga evidence na ang Sabado ay nagpapatunay, no, na ang Sabado ay tunay na pangilin. Kailangan ipaalam po natin ito sa kanila. Ngayon, kapag ito po ay kanilang nalaman, no, at binaliwala pa rin nila, ano po ang mangyayari po sa kanila? Ito po yan. Nalagay po ito sa Hebreo 10, ang talata po ay 25. Sabi rito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan tayo sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit ng araw. Ibig sabihin dito, kung ano po yung ating alam, ituro natin sa iba. Kung ano po yung ating natuklasan. Sabi rito, bakit daw po? Sapagkat kung ating sinasadya, yan, ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala ng katotohanan. So, ibig sabihin, alam mo ng mali, ginagawa mo pa, yan, sabi rito, ay wala ng haing natitira patungkol sa kasalanan. Maliwanag po mga minamahal, dapat malaman din po natin kung paano ito i-apply. Ang ibig sabihin po nito, kung yung araw ng Sabat ay napakinggan mo ngayon at hindi mo tinanggap, wala na tayong problema ron. No? Kayo po ang magkakaroon ng problema. Bakit? Kasi kung alam po natin na mali na yung ating po pinapangilin, yun pa rin yung ating po pinapangilin, ay magkakaroon po tayo ng problema. Bakit? Kasi hindi po yan ang pinapangilin ng Panginoon. Ang pinapangilin ng Panginoon, batay sa binasa natin kanina, Lucas 4 talatang 16, nangingilin ng Panginoon araw ng Sabat. No? Hindi siya araw ng linggo na nangingilin. Kaya kung mangingiling ka ng araw ng linggo, hindi mo matatagpuan doon ng ating Panginoon Jesus sa araw ng pangilin.
Pero kahit anong araw, pwede tayong sumamba. Pwede tayong mag-worship sa Panginoon. Pero meron siyang special na araw na dapat lang siyang sambahin. At itong araw na ito po yung pangilin na tinatawag. Merong special na araw na itinalaga po para sa atin. At yun po ang araw ng Sabat at araw ng Sabado na tinutukoy po rito. Alam niyo mga minamahal, napakahalaga po ng babasahin po natin ngayon sa huli po nating pangalawa sa huli na ating pong talata. Sabi po rito sa Apokalipsis 14 talatang 12, narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga pananampalataya yan kay Jesus at ng pananampalataya kay Jesus. Mga minamahal, sa Apokalipsis 14 talatang 12, may binabanggit na grupo ng mga mananampalataya at itong grupo na ito sumusunod sa utos. Kaya kung ikaw, kapatid, sa nanonood po ngayon, kung bago mo lang natuklasan itong katotohanan na ito, yung iyo kayang kinakaaniban ngayon, sumusunod kaya sa utos o meron kayang utos na itinuturo sa iyo? Kung wala, ay malaking problema yan. Bakit? Kasi ang mga banal na binanggit sa Apokalipsis bago magtapos ang aklat ng banal na kasulatan, merong mga pahayag dyan ng Panginoon na meron daw mga banal na nagsisitupad, na nagtsatsagang tumupad sa utos bagamat kami makasalanan, bagamat tayo makasalanan, bagamat sila'y makasalanan, mga minamahal. Nagtsatsaga na sumunod sa utos. Anong sabi po rito? At may pananampalataya kay Jesus. Naniniwala sa pagdating ni Kristo, no? May pananampalataya. Meron daw po ritong mga banal na nagtsatsaga. No? Kung kayo ay hindi sumusunod sa kautusan o hindi natin napag-aaralan ng kautusan, tayo po ay naniniwala na o hindi tayo naniniwala sa kautusan, malaki po ang problema. Dahil ang binabanggit po rito na grupo ay sumusunod sa utos, kabilang na po ang araw ng Sabat. Mga minamahal, kung ikaw man ay makasalanan, iniisip mo na, kaya ko bang sundin ang utos ng Panginoon? Makasalanan ako eh. No? Mga minamahal, hindi mahalaga sa Panginoon kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan sa Kanya. Ang mahalaga sa Panginoon, nais mong sumunod, umakbang kasama po ang ating pong Panginoon Jesus. Bagamat ano man ang iyong pinagdaanan, nais mong maglingkod sa Kanya. Yun po ang importante sa Panginoon Jesus. Titignan niya ikaw, kapag ikaw ay humingi ng patawad sa iyong mga kasalanan, titignan niya ikaw na parang hindi ka nagkakasala. Yun po ang ibig sabihin ng ating mga pinag-aaralan po. Ang sabi po rito sa John 14 verse 15, ulit talata po natin, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Simple lang. No? Kung ikaw ang mananampalataya na hindi sa iyo importante o yung kinakaaniban mo ngayon hindi importante, hindi na kailangan sumunod sa kautusan, malaki ang problema rito sa John 14 verse 15. Bakit? Sabi kasi rito, kung mahal mo ang Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino nagsabi? Ang Panginoong Jesus. Kung mahal mo ang Panginoong Jesus, tutupad ka sa Kanyang mga utos. Yan po ang ating pong pag-aaral ngayong gabi nito. Maraming salamat mga minamahal. Nawa ating pong nabuksan ang ating pong kaisipan. Alam niyo mga minamahal, mas masaya, mas masarap na tayo po ay katulad nga yung sinasabi nila na masakit ang katotohanan. Masakit talaga. Lalo na pag ikaw ay talagang sagrado, katoliko, sarado ka na, yung pamilya ay talagang sarado, katoliko na. Sabi dyan ay masakit ang katotohanan. No? Pero mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan. Bakit? Ang tunay na utos, ang tunay na katotohanan ay nasa banal na kasulatan na ipinahayag po sa atin ng ating pong Panginoong Jesus ngayon. Okay? So kung wala na pong tanong, kung kayo po ay meron din mga tanong, yan, i-comment nyo lang po dyan sa comment box at atin po yung tatalakayin sa isang gabi ng ating pong mga pagsagot sa mga inyong mga katanungan. Okay? Ngayon po ay tapos na po tayo sa ating pag-aaral. Nawa ay tayo po ay naliwanagan sa ating pag-aaral na ito. Mga minamahal, patuloy lang po natin ibahagi ang pag-aaral po na ito dahil
ito po ay kapakinabangan hindi lang po sa atin, lalo higit sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakaalam ng banal na salita ng ating Panginoon. Hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Okay? Bago po tayo manalangin, nais ko pong bumati sa inyo pong mga taga-subaybay po dyan. Yung ating pong mga laging sumusubaybay, laging share. Kung kayo po ay mahilig mag-share ng mga videos, mas maganda mga minamali, sinishare po natin yung video patungkol sa pangaral katulad po nito. I-share po natin yan through Messenger para mas marami po ang makaalam. At through groups na mga i-share po natin. Kung meron kayong mga kabilang na group, i-share po natin yan. Mas maganda. Hindi lang po itong programa na ito, lalo tigit yung ating pong mga kamanggagawa sa iba't ibang lugar po ngayon na nangangaral. Ibahagi din po natin yung kanila pong mga videos. Nang sa ganun mga minamahal ay ang ating pong pangangaral ay mas lalong maging matagumpay at magtapos na at tayo na po ay makauwi sa langit na bayan. Okay, maraming salamat po sa inyo at nais ko na pong manalangin. Isarado po ang ating pong programa, ang Dakilang Tunggalian Ministry, sa isa pong panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakila at mabaging po namin Diyos, sa gabi po ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo Panginoon dahil ibinigyan niyo kami ng araw ng Sabat, ng araw ng Sabado, upang kami po Panginoon ay mangilin ayon sa inyo pong ibinigay, ayon sa banal na kasulatan. Nagkaroon kami ng kapahingahan, nagkaroon po kami Panginoon ng literal na pamamahinga sa aming puso at isipan. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga manonood sa Facebook at mga nagsishare sa programa na ito. Nawa kami po ay akay ng mga kaluluwa na handa pong tumanggap sa inyo. Nawa Panginoon, ang programang ito ay maging blessing, hindi dahil na makakaroon ng mga miyembro, kundi dahil maging pagpapala Panginoon sa lahat ng manonood at makikinig sa programang ito Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagdinig niyo po sa aming panalangin. Pagpalain po ang lahat Panginoon na nakikibahagi sa inyo pong programa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay? So, wala na po at maraming salamat po. Masyado tayong lumagpas po tayo sa oras, pero ganun pa man ay ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil marami ang nakikibahagi sa gawain ito. At hindi lang sa gawain ito, pati sa gawain po ng ating iba't ibang mga kamanggagawa sa iba't ibang mga lugar. Okay? Maraming salamat po sa lahat muli at purihin po natin po Panginoon. Isang bagay para masabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat po pagbabago. Kung ano ka dati, dapat lalakad ka na kasama ang Diyos. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ito yung ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Kung si Kristo ay mapagkumbaba, dapat ang tunay na Kristiyano mapagkumbaba din. Kung si Kristo ay mahabagin, mapagpatawad, dapat ang tunay na Kristiyano ay mapagpatawad din.